Hello mga guys, Admin Rich po ito. Alam naman natin na merong mga nagsusulong ng People's Initiative, pero eto nga mga guys ay talagang tinututulan ng mga senador. At pagdating sa Senado, talagang namamatay na no, yung itong RBH 6 na to. At alam natin na noon pa man, 8th Congress, I think, ay naumpisa na ito mga guys na talagang meron ng mga masigasig na nagsusulong ng pagbabago or pag-amyenda ng konstitusyon. Bago ang lahat, mga kaibigan, gusto ko munang iparinig sa inyo itong isang aking na-interview no, nung mga nakakaraang linggo, si Orion Perez Dumdum. At meron lang siyang sasabihin ng konti no, para sa ating kaalaman. Nag-alisa na nga talaga ang mga British bases, smooth yung transition kasi ang daming naging mga new openings, no, job openings, para dun sa mga taong nawala ng trabaho nung pag-alis ng mga bases. Na-solve yung problem ng unemployment dahil doon sa pagpasok ng mga foreign direct investors. At dahil doon, sinikap pa ni Lee Kuan Yew na paramihin talaga ng paramihin ang mga investors to the point na pag naglikha sila ng trabaho, mas marami pa ang mga trabaho kaysa sa mga citizen ng Singapore. So yung ginawa niya na parang paramihin talaga mga trabaho para ngayon aabot sa punto na yung mga kumpanya ang mag-aagawan sa mga manggagawa at tataas ang mga sweldo. Yun po ang ginawa ng Singapore. At ngayon, ginaya to ng mga iba't ibang mga bansa. 1978, bumisita ang leader ng China na si Deng Xiaoping. Nakita niya, nung nag-state visit siya sa Singapore, na-impress siya, na nakita niya parang yumayaman itong bansang to. Akala ko, mahirap sila. Ganun. And nagtanong siya kay Lee Kuan Yew, ano bang sikreto nyo? At siyempre, binanggit ni Lee Kuan Yew yung sikreto nila, which is, nagpapasok sila ng maraming mga foreign direct investors. And inisip ngayon ni Deng Xiaoping, gawin ko kaya ito sa China. Kaya ang ginawa niya, gumawa muna siya ng pilot testing ground. No? Yung, may isang area doon sa may, malapit lang sa Hong Kong, nasa kumbaga across the border with Hong Kong, meron siyang nahanap na lugar at sinabi niyang, sige, mag-set up ako ng mga dito, yung parang infrastructure dito at mag-iimbita ako ng mga kumpanya na mag-invest dito. Tinry niya yun at dahil doon, yung una niyang sinubukan, sige, kuha ako ng mga Hong Kong na mga businessman, yung mga textile, kung ano, mga toy making, kung ano-ano pang mga pabrika na meron sa Hong Kong. Inakit ni Deng Xiaoping na pumunta sila sa Shenzhen dahil mas mura, as in like siguro 1/4 or paminsan 1/10 the price kung ano yung binabayad nila either sa upa or sa sa bayad ng mga sweldo ng mga tao, ganyan. At nakita ni Deng Xiaoping, uy, ma-asenso, like siguro 6 months down the road, uy, ma-asenso yung lugar. Tapos parang naisip na niya, a year or two later, dahil nga yumayaman yung lugar, sabi niya, gawin kaya natin to the rest of China ito. And the rest is history. Ang China ay naging superpower dahil ginaya ni Deng Xiaoping ang isang napakaliit na bansa gaya ng Singapore. Guys, ang Singapore, noon ay hindi naman sila ganun kayamang bansa, di ba? Pero dahil sa itong si Lee Kuan Yew, ay pinapasok niya itong mga foreign investors at binuksan niya ang Singapore, no? Sa mga foreign investors. At ito, isa na ang Singapore sa pinakamayaman na bansa. Maliit na bansa, pero isa siya sa pinakamayaman, no? Sa buong mundo, no? Singapore. So, tayo dito sa Pilipinas, madami naman tayong natural resources, napakayaman nga natin sa natural resources mga guys, no? At maraming mga gustong mag-invest dito sa atin, pero nahahadlangan nga dahil sa ating 60-40 na palisiya sa ating foreign investors, no? So, dahil dito, eto na yung merong talagang urgency na talagang amyendahan ng ating konstitusyon, no? Para nang sa ganun mga kaibigan ay hindi naman tayo palagi na lang kulelat sa mga karatig bansa. Mga kaibigan, pakinggan natin si Albay Representative Joey Salceda at tingnan natin kung ano ang sinasabi niya tungkol dito. So nasa panahon tayo po ng isang very global environment which is more competitive, possibly hindi masyadong lumalago. Although sinasabi nila from 2.9 tataas pa ng 3.1 yung pagtaas ng mundo dahil lang po yan doon sa mga developing countries.
Pero yung mga merkado natin na malalaki, mukhang sila po ay nasisikipan. Dahil po nasa 5.5% yung interest ngayon para mangutang sa buong mundo. So, ibig sabihin yan, yung pampamumuhunan sa labas ng ng Estados Unidos o ng OECD, magiging mas lalong masikip. So, doon tayo makikipagbunuan sa ibang countries. So, ibig sabihin, kung tayo magpapahuli na naman, baka wala na tayong abutan. Kaya sinasakayo na po yung mga datos. May dalawang bagay lang po talaga akong laging pinapakita. Bakit gusto ko po talaga itong charter change sa ekonomiya. Unang-una, sa buong Asia, ayan, tayo na lang ang may namamatay dahil sa malnutrition. 5% of all deaths due to malnutrition. The rest of the other countries, virtually zero. So nagpapakita na it's not working. Number 2, yung pagdating po sa ating pong poverty rate, talagang napakataas na. Ilang tumbling na tayo, simula pa kay Ma'am Gloria pala. Simula tayo sa 34, hindi na tayo makabababa sa 20. So yung lumabas kamakailan, nasa 23% pa rin yung population. Pero yung although so hindi na I think it is already the moral duty of Congress to look at the structural causes why people are dying of malnutrition, and second, why our poverty is virtually stubbornly structural. So sa tingin ko, there's already a consensus among many economists that we need to change the constitution, the economic provisions of the constitution. So yun nga mga kaibigan, no? Talagang urgent na ito mga kaibigan, na talagang kailangan ng amyendahan ng ating konstitusyon. At hindi lang yan, maging ang Pangulo natin, di ba? Siguro napanood nyo yung kanyang mga speeches. Our country's economic well-being is a distinctly important concern. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. Anchored on these restricted provisions, there are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. That is why, since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. And even yung interview sa kanya ni Pia Arcangel ng GMA, ay talagang sabi ng Pangulo natin, ang ating 1987 Constitution ay hindi siya isinulat na global friendly. The 1987 Constitution was not written for a globalized world, and that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. So ito na mga kaibigan, kung ikaw ay isang tunay na mamamayang Pilipino na merong pagnanais, no, marubdob na pagnanasa na talagang ang ating bansa ay sumulong, no, talagang makapag-compete tayo sa ibang bansa, no, hindi tayo palaging naiiwan mga kaibigan. Palagay ko, ikaw ay papayag na talagang amyendahan ng ating konstitusyon. Nakakalungkot isipin mga kaibigan na ang mga senador na supposed to be, sila dapat mga kaibigan ang nangunguna dito. Pero sila pa, pagdating sa kanila, namamatay itong issue. Namamatay itong RBH 6 na naipasa dito sa Congress. No? So, napakatagal na. 8 Congress pa yan. Pinag-uusapan na yan hanggang ngayon. Pagdating sa Senado, namamatay. So, what's wrong? Dahil lang sa kanilang mga sariling ambisyon, mga self-interest, mga sariling motibo, ayaw nilang isulong itong charter change. Mga kaibigan, i-push na natin ito. Kailangan talagang amyendahan ang ating konstitusyon. Economic provision lang. Yun lang ang gusto ng ating Pangulo. And even, yun lang din ang ini-insist ng House of the Representative. Wala nang iba. Hindi gagalawin yung tungkol sa politika, hindi yan gagalawin. Ang gagalawin lang ay ang economic provision. Ano ba ang kinatatakot ng mga senador na ito? At ng mga tao na ayaw amyendahan ng ating konstitusyon. Ano ba ang inyong kinatatakot?
Hinahamon ko kayo kung tunay kayong mga Pilipino. Siguro ay okay sa inyo ang pag-amyenda ng konstitusyon. Para ito sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. I-follow natin ang admin reach. Kita nyo na mga guys, Admin Reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo lang, mga kaibigan. At the end of the day, performance does apply. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.